Paundraka. Mayroong isang makapangyarihang hari na nagngangalang Paundraka na naniwalang siya ang kataas-taasang persona. Nagpadala siya ng mensahero sa korte ni Krishna sa Dwarka. Ang mensahe ay nagsasaad, "Ako lamang ang kataas-asang persona. Walang makakapantay sa akin. Ako'y bumaba dahil sa aking malasakit at awa sa mga kaluluwang nagdurusa. Dapat kang sumuko sa akin, Krishna, at talikuran ang iyong posisyon. Kung hindi mo ito gagawin, hinahamon kita sa isang laban." Nang marinig ng mga kasapi ng korte sa Dwarka ang mensaheng ito, sila ay nagtawanan ng malakas, ng matagal. Tumugon si Krishna sa mensahero, "Maari mong dalhin ang aking sagot sa iyong Panginoon. Tuwirang sasabihin ko sa kanya na siya'y isang hangal at tumatanggi akong sundin ang kanyang mga utos. Gagamitin ko ang aking dist upang patayin siya at ang kanyang mga tagasunod. Pupugutan ko siya ng ulo at ihahagis ang kanyang katawan sa mga aso upang sila'y magsaya sa pagkain nito." Dinala ng mensahero ang mensahe kay Paundraka. Hindi na naghintay si Krishna at agad siyang lumisan sa kanyang karwahe patungong lungsod ng Karusa kung saan nakatira si Paundraka. Si Paundraka ay isang dakilang mandirigma at nang mabalitaan niyang umatake si Krishna, lumabas siya kasama ang dalawang malalaking dibisyon ng kanyang hukbo. Ang kanyang kaibigan, ang hari ng Kasi, ay dumating din na may 3 malalaking dibisyon ng mga sundalo. Si Paundraka ay nagbihis ng mga simbolo ng kabibi, disc, lotus, at club, at nagsuot ng isang peking kaustubha na hiyas. Siya ay nagdamit ng dilaw na sutlang kasuotan at ang watawat ng kanyang karwahe ay may simbolo ni Garuda, replika mismo ng mga gamit ni Krishna. Gayunpaman, malinaw na peke ang lahat ng kanyang kasuotan at galaw. Sino man ay madaling makakita na isang tao lamang siya sa entablado na may ginagayang isang personalidad. Nang makita ni Krishna si Paundraka na ginaya ang kanyang anyo at kasuotan, siya ay natawa ng malakas. Ang lahat ng mga sundalo ni Paundraka ay nagsimulang bumuhos ng kanilang mga sandata kay Krishna. Ngunit hindi lamang ang mga sandata, kundi pati na rin ang mga sundalo, elepante, kabayo, at mga karwahe ay kanyang winasak. Napuno ang larangan ng digmaan ng mga katawan. Sa mga oras na iyon, sinabi ni Krishna kay Paundraka, "Hiningi mo sa akin na ibigay ko ang aking dis. Ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Ngunit mag-ingat ka. Ipinahayag mo ikaw, ako, sa makatuwid. Walang mas hangal pa kaysa sa iyo.
Ngayon, Paundraka, maglaban tayo. Winasak ni Krishna ang karwahe ni Paundraka at gamit ang kanyang dis, pinugutan niya ang kanyang ulo. Nang bumalik si Krishna sa Dwarka, lahat ng mga sidas mula sa mga planetang pangkalangitan ay umaawit ng mga papuri sa Panginoon. Sino man magsalaysay ng kwentong ito o makinig nito ng may pananampalataya at atensyon ay mapapalaya mula sa lahat ng mga kasalanan. Ito ang katiyakan ni Sukadeva Goswami na nagsalaysay ng kwentong ito kay Haring Pariksit. So, ang kwentong ito ay may benediction. Kaya patuloy nating subaybayan ang mga susunod pang mga adventures ni Krishna. Haribol.